Okay, what is up guys? For the second episode of Kuya Talks Podcast. Finally, kasama na rin yung kapatid ko. Umay nga dito guys. Inuna pa yung paglalaro. Kasi podcast. Nagplano kami, napakaaga namin kinano. Pero, very late at night na. Pero not too late, 9:43 pa lang naman on our clock. Pero supposed to be 7 p.m. kami magsisimula. Eh, na-addict sa HOK guys. Siyempre, nauso na ulit, no? Mahirap kasi pag naging competitive ka rin eh. Alam mo yun, pag competitive ka kasi, minsan hirap din pigilan yung sarili. Lalo na pag na-enjoy mo. Kasi maski ako, nagpipigil ako maglaro, man. Kasi Mali alam, yun guys, mali yun. mali yun, okay. Tuwing Sunday lang kasi pahinga, pero kailangan discipline pa din. Yun. Go, game! Yun, scammers ka, man. Discipline na, ang hirap pilain, guys. Apo, Guys, hirap yan pilain, talaga. pre. May pinakamahirap yung simula talaga. Nagmura. Hindi, okay lang yan. Hindi, walang cut dyan. Wala cut. Roll lang. Yun. So, yun lang guys. Bali, this is the second episode namin. Actually, today din yung, nanalo si Pacquiao, pre. Tama. Oo. Bali, Draw. ay, nanalo. Panalo siya para sa akin, eh. Ayan. Panalo siya para sa akin, guys. Kasi kung titignan mo yung kada round, panalo talaga si Pacquiao, eh. Though, later sa rounds, medyo lamang na si Barrios. Pero, lamang pa rin si Pacquiao, man. Though, it doesn't matter kasi at the end of the day, ang nagmamatter lang naman sa boxing yung tatlong judges na magde-decide for the decision. And, fortunately enough, nag-draw pa rin si Pacquiao, no? At least, di ba, hindi na-tarnish yung legacy niya pa rin kahit papaano. And naging proud pa rin tayo mga Filipino people. So, may urgency kami in terms of this podcast kasi, ayun nga, gusto ko siya tanongin as an athlete, di ba? Na, ano ba naging inspiration ni, sabihin natin, si Pacquiao, ano ba yung naging inspiration niya sa'yo as an athlete na nagko-compete here in the Philippines, in the international level, na idadala niya yung banner ng Pilipinas ba? Una, yung talaga, nirespeto ko si Pacquiao talaga sa edad niya talaga. Kasi guys, bilang athlete, sobrang hirap talaga magpa-kondisyon. Ayun talaga yung pinakamahirap. Kasi, imagine ako, in my experience, 1 week lang ako tumigil. Parang back to zero na naman ako, ganun. Parang yung conditioning phase kasi yung pinakamahirap doon. So, at the age of 40, ibig sabihin, yung consistency niya, hindi siya tumigil. So, at the age of 40, araw-araw pa din yun nag-exercise. Imposibleng hindi yun na walang ginagawa. Or nagpapapawis man lang, ganyan. So, pinaka-magandang example talaga si Pacquiao. And nakaka-inspire din siya kasi successful na siya eh. Nasa kanya na lahat ng money, family, everything. Pero bakit pa rin siya nagpapatuloy? Bakit pa rin siya nagbo-boxing? Kasi, passion na yan para sa Pilipinas na din. Kumbaga, ayun lang siguro yung Yung pinaka-comment mo to. Hindi pre, mag-introduce ka muna sa sarili mo. Kasi syempre, ngayon ka pa lang sa podcast, pre. Ayun nga pa, di pa Oo, di ka pa nagpapakilala, pre. Pakilala ka muna, sino ka? Sige. Tapos anong ginagawa I-cut mo na lang, pero maganda. Hindi walang cut. Ano lang, pakilala ka lang. Walang Sorry guys, ulit. Hindi, walang cut yan, pre. Tuloy-tuloy lang. Guys, sige, pakilala muna ako. Ngayon, bago pa lang pala ako sa podcast na to. Ako pala si Mel, kapatid ni Mel. Hindi, Christian. Christian pala, Christian. Ako si Mel. Badminton athlete ako. NCAA champion. Coach na din. And buong buhay na ako nasa sport and badminton. So, yun. Ayun. Kaya magtitik inspiration kami coming from the badminton scene. Kasi at the end of the day, ang pinakamahalaga sa amin kasi yung competition. So, one thing na before kami magsimula, yung napansin namin, katulad ng paglalaro ng HOK, na kahit siya, addict na ngayon. Totoo. Nasabi ko sa kanya, pigilan niya eh. Kasi, lason yan. Lason yan, pre. Mahirap kasi guys, pag may opportunity, pag bago kasi yung game, parang syempre lahat mahihina pa. Parang may ugali kami na yung pagiging competitive talaga na kailangan galingan na agad. Ganun. Dapat sa tamang paraan guys, hindi sa
Sa mali, Hindi hindi sa na. mali. Oo nga. Ano rin, sa background ko rin guys, kung bago lang dito sa podcast, ano rin, I do competition in a way na esports, no? So in terms of HOK, medyo nakaka-relate ako pagiging competitive sa esports, sa mobile gaming. Before I was like a esport player for Axie Infinity, no guys? Axie yun. Alam niyo na yun guys, madami nangyayari dyan. So yun, nandun ako sa pro setting in terms of Axie, kaya alam ko rin yung pakiramdam in terms of competition. Pero syempre, iba pa rin pag terms of physical athlete. Iba pa rin yung sports ng physical. And kaya namin dinidiscuss kasi syempre, today, flex pa rin natin yun guys, yung nangyari kanina, lalo na yung boxing kanina, di ba? Ikaw, ano ba take mo kay Pacquiao? Ano ba yung parang naging inspiration sa'yo bilang athlete? Inspiration, ikakat ko ba yun? Yung, Hindi, tuloy lang. tuloy lang talaga. Walang cut to pre. Inspiration, ano talaga? Yung iba talaga yung mental side talaga ni Pacquiao. Kasi sobrang hirap nun. Tanda mo na eh. Legit, matanda ka na eh. 40 years old. Tanda, 46 pre. Tanda na yun. Ako nga, 22, masakit-sakit na yung tuhod-tuhod ko. Paano ba yun? Basagan mo nga. Di talaga yun, guys. Nakaka-inspire talaga yung dedication na yun siguro. Pinaka-best, parang yung Lebron yun eh. Lebron. Tingnan mo guys, makikita niyo yung difference ni Mike Tyson at ni Pacquiao, di ba? Oo nga, Di ba makikita mo yung difference kasi si Mike Tyson, malakas siya pero hindi niya talaga nasustain. Kumbaga, saglit lang, first round lang, okay na eh. Pero si Manny Pacquiao, tumagal pa din. Ibig sabihin, kung makikita mo, mas pa din si Pacquiao, mas yung trainings niya talaga. Sa trainings talaga makikita guys, hindi talaga yung kung porke matanda, kaya pa ganyan. Gulang-gulang. Hindi. Sa training talaga, yun talaga yung pinaka... Hindi, di mo talaga, ayun yung mga bagay na hindi mo nakikita, pre. Yung preparation, di ba? Oo, yun. Yung pinakamahirap yun guys. Kasi, hindi, pre, 2 months lang, men. Oo. Sabi mo, 2 months preparation ka lang. Kasi di ba, nagkaroon tayo ng dito? Election, di ba? Talo. kasi boxing Kaya boxing na. kasi boxing ulit. Pre, sinerge ko. Tignan mo, magkano ba kanina na Pacquiao, men? At least $17 million. Grabe, paldo si Pacquiao, guys. 17 mil. Yung yan guys, yung intensity level kasi na kailangan niyang i-reach doon. Kasi syempre maganda siya eh. Yung intensity level niya nung bata siya, yung training niya nung bata siya, same yun. Same trainings pa din yun. Kasi paano ka mag-prepare dati? Ganun pa din yun. Same process yun. Isipin mo, bata ka, tapos ngayon matanda na, ganun pa din ginagawa. Malakas pa rin, Malakas pre. pa din talaga. Isipin mo, world champion yun, si Barrios. Di mo kasi pwede malitin, man. Isipin mo, ikaw nga, pinapangarap mo someday malala ka sa world, diba? Sa kanya, on that level na tagal niya, 4 years siyang walang laban, pre. Pero, even despite na 4 years siyang walang pinapakita, man. Kaya niya pa rin lumaban. Partida prime yung kalaban. Partida prime, pre. Bata pa. On world level, lumalaban pa. And, pag nandoon sa mundo ng boxing, talaga, as in, it takes a lot of years, no? Kahit isang boxingero lang makakuha lang ng world champion, malaking bagay na yun. What more pa kaya, no? Na on this level, kaya nyo makipagsabayan on a world champion. Tapos, never natin i-deny yung achievement niya before, na yung 8th division champion talaga. Sobrang hirap talaga nun. Imposible talaga ma-achieve yun. Tapos yun, ano sa tingin mong yung pinaka pwede mong gawin sa buhay mo na yung taking inspiration sa... Guys, lagi ko sinasabi dati, gusto ko ngayon, syempre medyo kaya-kaya pa. Bata pa kasi ako guys, 22 pa lang ako. Medyo prime pa din ako ngayon. Gusto ko talaga pag 40 years old na ako. Nakaka-inspire yung mga ganyan. Kung 40 years old na ako, gusto ko tatalo pa din ako ng mga 18 years old. Seryoso guys, kasi may experience ako, kwento ko lang. Training ako sa Krami noon. Pwede ba magsabi? Okay lang, pre. JLTC nun. 17 years old ako, guys. Kukunin na ako ng national team ng juniors. Sobrang lakas ko talaga. Di ako natatalo basta-basta. Yung mga kaedad ko tinatalo. Tapos tinalo ko ng coach ko, 45 years old. 40 years old. Ganun. Ano naramdaman mo? Sakit sa pakiramdam kasi grabe. 40 years old, tinalo pa din. Mahina ka lang. What more pa kaya? Nung bata pa siya, di ba? Ayun yung dun, guys. Kumbaga, ginamitan ng experience. Oo nga, man. Ginulangan ka, pre. Ginulangan ka. Gulang lang talaga.
Ayun, siguro yun, gusto ko yun. At the age of 40, 50, tumatalo pa tayo sa bata. Kung Kasi, ayun, yung dedication talaga na mag-training talaga. pero men, ano pa rin, di ko alam kung ginagawa pa rin ng Pacquiao yun, men, hanggang ngayon. Yung ano, napanood ko na isa sa mga videos niya, nag-ano siya pre, 1,500 Oo nga. na sit-ups. Hindi, ginagawa niya pa din yun. Ginagawa niya pa May rin mga yun? clips nga siya, di ba? Nila Vladimir. Ah, we. Oo, ginagawa niya. Kaya Sumasabay niya yung pa mga rin. boxingero Grabe, sa no? kanya. Sumasabay. 46. Tayo nga, sa 20s, ang hirap na. Hindi nga ako 500 pre, 1,500 pa kaya men per day. Grabe. Grabe. Hindi 1,500 per day, 3K yun per day. 3K. 1,500 Sa per set. umaga. Oo, 1,500 sa umaga, 1,500 sa Sa gabi. Grabe, 3K guys. Di, Parang ano yan. nahihiya yung ano Yung nga, muscle, sistema ano ko. kasi nun, yung muscle memory niya. Na parang kahit ano, kaya niya pa din talaga. Kumbaga ano eh, since ilang beses na niya ginawa noon, kumbaga parang normal na yun sa kanya. Tignan mo guys, yung mga ano, yung mga tumatakbo, share ko lang ulit. Di ba yung mga tumatakbo? Oo. Sisipin nyo, ano, kahit mga 70 years old, kaya pa rin mag-marathon. Kasi bakit? Oo. Kasi, ano pa lang sila eh, simula pa lang. Tumatakbo na sila eh, kumbaga normal na sa kanila. Tsaka di naman nawawala yun eh. Sino nga yung isa pa yung matandang nagdi-gym? Yung dating bodybuilder, yung Sino yun? nagsi-speaker na din, na gym, ano. Basta sikat siya, Okay. matanda na siya. International? International. Sino Speaker kaya? na din siya. Kalimutan ko yung name niya. Wala, Pero grabe, David- hanggang ngayon matanda na. Si pero, David Goggins lang naisip ko eh. Ay, si David Goggins, matanda na yan. Matanda na yun, no? Matanda na yun. 50s na yun, ano, 40s. Hindi ko alam. 40, 50s na Pero si David matanda na yun. Goggins. Oh. Pero matanda na yun, pre. Kasi at the age of ano nun eh, nag-Navy siya, magta-30s na siya. Man, nabasa ko na siya. Wala guys, Ang ano pa rin eh. Medyo hindi ako makarelate nung sobra pagdating sa physical kasi hindi, naman I keep myself healthy pero not to the point na competitive ako, ganun. Pero malay mo, someday in the future kasi start na ulit ako mag-gym guys. No, mag-gym na ako ulit. guys, yung ano, bodybuilder. Oo, malay mo, bodybuilder ka na. Sa baba pala yan. Ayun pala, Mr. Olympia pala yung target ko. Pwede pa yan, bata ko eh. Bata pa ako, Hindi, matanda na ako, pre. Kaya pa yun. Tingnan mo si Samsulik. Hindi si Samsulik. Tinulit yun, yung 6-time Olympia champion. Sibam. Yun, si Sibam. Guys, tingnan mo, wala Sibam. pang 30 yung pre, nag-retire. Oo, sabagay. Wala pang 30. Marami nang malulupit eh. Kasi ngayon, prime age ko na rin guys, no? May prime age, pero wala akong ipa-prime. Kasi wala naman wala naman talaga. Rotation piece. Wala ba? Sige, tingnan natin. Malay mo guys, di ba? Malay mo dito sa podcast na to guys. Si Salt Papi nga eh. Si Salt Papi nga eh. Ilan taon na si Salt Papi? Magte-30 na yun si Salt Papi. Pero, Kailan lang palo siya. pa eh, no? Late na siya nag-boxing. Pre, tignan mo yung susunod na laban niya, UFC fighter. Si Salt Papi. Ano yan? Saka niya, from mataba. Ano yun Oo, mataba talaga. Coming from Batchoy ba? Tapos yun, grabe. Lakas. Men, UFC fighter, men. Crowned siya. Crowned na UFC fighter. Hindi lang siya basta-basta. Big name siya sa UFC. Tapos, syempre, boxing. Alangan na sa UFC sila maglalaban. Talo si Salt Papi pag ganun. Tsaka ibang sa ibang sport talaga yung fighting talaga. Yung fighting. suntukan, yung sakitan. Kasi ano yun guys, parang gladiator talaga kayo doon. Papatay talaga. Ang tawag nila doon, modern gladiator. Ibang kung ikaw compare mo siya sa ibang sport, iba talaga. Kasi pumunta ka doon para pumatay. Hindi naman pumatay. Hindi ko yung mental nila. Yung mental. Yung mental nila, condition. Papatay talaga. Kasi ako nga, sa badminton nga, gera nga iniisip ko. Gera mo na iniisip mo. Paglalaban ko, iniisip ko, gera na eh. Ay, di. Nakaka-relate din ako dyan. Somewhere or another. Hindi naman physical, pero sa esports. Sa esports. Kasi diba, pwede. Yung competitive. Card game kasi yung Axie, guys. So, may time na if I wanted na makafocus talaga, hanap talaga ako ng sound na feeling kong bakbakan sa gera. Pero, syempre, madaming beses natatalo talaga. Totoo yan. Pero si Kobe Bryant nga. Yung niya, yung... Horror Horror yan eh, no? Pumulto yun. Blokin ni Kobe. Sa kanya naman, horror. May talaga. Yung syempre kasi parang may panic. Pag yung naririnig mo, parang, kinakabahan. Totoo. Pagdating sa court, parang,
kailangan parang may urgency ka Mm. na kailangan mag-perform, kailangan ganito gawin mo, di ba? Ang mahirap kasi sa competitive scene, guys, is hindi nakikita ng tao yung preparation na ginagawa mo. Ang nakikita lang nila yung during the competition, nag-perform ka ba o hindi. Ayun din yung factor kung bakit nung laban ni Pacquiao, madaming nagda-doubt. Nakikita nila, okay, nagpe-prepare si Pacquiao, nagko-conditioning, ganyan. Pero, sure ba makaka-perform si Pacquiao? Kasi tandaan na ni Pacquiao, man. Dami nagdududa, ganyan. Tapos, at the end of that fight, grabe. Everyone was so shocked. Nagulat talaga sila na, grabe, kaya niya pala mag-perform, no? Ikaw, ano ba yung experience mo pagdating din sa preparation? Tapos, ano ba yung diversity, yung nangyayari sa'yo during the competition na nananalo ka sa hindi ka nananalo? Ganun. Okay, share ko lang ulit. Hindi lang nasasabi yun. Sorry. Okay lang. Di ba, sorry. Yan guys, siguro sa pinaka mahirap talaga dyan for bilang athlete dyan, yung mental switch talaga. Kasi ako, nabibuild yung confidence ko talaga pag nagpe-prepare ako. Kumbaga, yung ginawa ko to, alam ko yung hard work na ginawa ko. So, may small wins ako lagi. Kumbaga, everyday, jumping rope ako. Sa gabi, ganito, training ako. Dumadating yung small wins ko. Kumbaga, may schedule ako, program akong sinusunod na araw-araw. Kailangan natin gawin ko. Pero pag hindi ko nagawa yun, para kang may loss. Natatalo ka sa preparation mo. Kumbaga, dun kasi na, sabi ni Conor McGregor, series of wins kasi yung training talaga. Nabibuild yung confidence kasi sa training. Ako kasi, ranking ko kasi today. I mean, this week. Ano ranking mo? Hindi ko alam eh. Guys, rank to ako ngayon. Pero bukas, sakaling manalo, number 1 ako. Sa school, sa San Beda. Yun. Grabe. Ranking nila bukas. Okay. Ano yung mental preparation mo? Mental preparation ko sa ranking. Ayan, magandang kwento yan. Relevant. Unang-una nag-doubt talaga ako. Kasi wala akong training na singles. Guys, singlista kasi ako. So, nung Philippine Open, puro doubles training lang talaga ako. So, wala ako, sorry. Update na lang. Update dun sa Philippine Open na nangyari recently. Ang pinaka nag-champion sa singlista si Albo. Si Jello. Si Clarence Villaflor. Dalawang national team. Yun. Dalawang national team naglaban for the championship for the singles. Tapos, sa doubles, ang tumalo sa kanya si Clarence. Clarence Villaflor din. Si Clarence Villaflor din. So, ang tumalo sa kanila sa doubles. No? So, ayun, share mo naman yung experience mo pagdating sa Philippine Open. Ayun, sa Philippine Open, pinagandaan ko talaga kasi hindi ako doubleista, guys. So, tinry ko yung best ko na mag-train ng doubles. So, kahit may ranking ako na alam kong paparating, priority ko yung Philippine Open na mag-doubles. So, okay naman yung performance ko. Okay naman yung performance ko sa doubles. So, satisfied naman ako. Satisfied ka naman. Game ko. Pero ganyan talaga guys, natatalo rin talaga. Di naman always lagi. Di naman laging panalo. Pero kailangan dumating sa point na ikaw yung panalo talaga. Top of the top. Kasi kung malakas ka talaga. Tama. Okay, isisingit ko siya sa ranking ulit. Paano yung mental switch ko? Yun, paano yun? After ng Philippine Open, next week ranking ko na. Wala akong singles, anything. A month akong walang singles. Sa singles kasi, guys, sa badminton, kailangan mo talaga mag-training. Kasi iba yung preparation talaga, kailangan talaga singles talaga training. So, nangyari, natalo ako nung first game. Kasi bakit? Kasi naghanap ako ng reason, wala naman akong training. Wala akong training sa singles. May nakakasi. Nawala ka ito. Then, guys, kung maghanap kasi ng rason. Naghanap ako ng rason na, doon nag-train ng singles, okay lang ako matalo. Alam nila, coach. Kung magayon yung mindset ko. Sure, biglang pumasok sinabi sa ni Denise. Si partner ko yan. Kasi alam niya kasing yung ginagawa ko din. Sabi niya sa akin, lagi ka naghanap ng rason para matalo. Di ka naghanap ng rason para manalo. Porque may reason ka na matalo, ayaw ko na lumaban. Yun, so, biglang yun. Sinabi niya yun yung natalo ko. Sinabi niya after na natalo ko. Nung unang game mo. Natalo kasi yun ng first game. Pinanood ko yung game ko, syempre, binibideo ko. So, ang bagal ko, ang pangit ng game ko. Di ako to, ganyan. So, second game, okay na ako. Okay ka na. Kumbaga, para ako nag-train na singles. Yung mental switch na, porque after ko sabihin na matalo ako, ba't kasi, nag-chat lang ako. Naghanap kasi ng reason para matalo.
mental switch pa. Wala na. Hindi na ako natalo. Nanalo ako ng 6 games. So, bukas malalaman yung last game kung mag-number 1 ako. Update na lang namin kayo guys pagdating dyan. update Bali sa next episode na natin pag-uusapan. Next episode na. Kung rank 1 ka o hindi. Ayun. Tama. Okay guys, yung ranking na yun, just to give you a brief kung ano yung pinag-usapan namin, yung ranking is yung San Beda ranking, no? Bali, still an athlete, NCAA athlete for San Beda University. And of course, sa team nyo, kailangan ma-determine kung ano yung sino pinakamagaling, sino yung sa Para hindi malaman magaling kung sino maglalaro. sa lineup, no? Sa lineup for NCAA. So basically, atong si Mel is fighting for the number 1 spot na sa San Beda University singles. No? Bukas pa lang naman yun. Okay, so next episode natin na update, no? Singin ko lang guys. Naghanap kasi ako ng reason niya. Sabi, maghanap ako rason. Diyan ka magaling eh. Naghanap ako ng rason. Sabi ko, pag pangit yung rank ko dito, wala akong scholarship. So guys, inisip ko yung 40,000. Sakit. Sabi ko, pag natalo pa ako dito, wala, hindi na ako. Babayad daw ng 40K, hindi ko. Sakit. Sakit yan, guys. Sakit. Siyempre, pag pera naman. Pag pera naman. Malaki pala yung pusta ko dito sa game na to, sa ranking na. So, yun. Wala akong choice. Pero man, malakas ka na eh. Kasi ano eh, di ba? Walang preparation. Walang preparation, pre. Na-prove mo pa rin kahit pa paano. Manalo matalo, may na-prove ka. Pero syempre, kailangan pa rin tapusin. What's second place if you can be first one? Diba? Guys, pag tinatanong yan, sino number 1, hindi number 2? Diba? Ayun. Tinatanong yan. Sino number 1 sa Beda? Si ganyan. Number 2, di natatanongin. Okay, hindi na tatanong. Hindi na tinatanong yan. Hindi na tinatanong. So, hindi, yun naman talaga, pre. Lalo na pag sa mga competition, sino nag-champion? Hindi naman tinatanong kung sino runner-up. Sino runner-up? Hindi. Ano talaga, ang number 1 question lang ng tao, sino yung nag-champion? Ayun lang yung relevant. Siya yung pinakamalakas eh. Okay na yung iba. Diba? Totoo yan. Yun lang naman sa pagdating sa competition. Kaya, ayun din, yung grabe yung recognition once nag-champion ka, no? And, yun nga, no? Someday, ano ba pala yung goal mo sa, becoming an athlete? Being an athlete. Ngayon, nagko-coach na uli ako. Nagko-coach ako, guys, sa 22, pero di pa ako tapos pag-aaral. So, playing coach ako. And yung, ito na yung, pinili kong landas, which is badminton. And yung love ko talaga sa badminton, nandun na talaga. Nag-try ako mag-iba, pero hindi talaga. Ito talaga. So, yun, pinipilit ko pa din na mag-compete. Pinipili ko talaga mag-compete and gusto ko maging active talaga. Kumbaga, dito na ako eh. Everyday ako naglalaro. So, in-aim ko talaga maging best. Then, syempre, national team pa din. Di pa rin nakawala sa akin yung goal na yun. Kasi bata pa ako. As long as kaya ko pa, compete lang ng compete. Siguro yun yung pinaka-best. Maging active and sa ranking, lalo na sa ranking sa Philippines. Yun. Napakagandang message yun, guys. Okay, just to conclude yung podcast natin. No? Feeling ko, ang pinaka naging highlight talaga ng pinag-usapan natin dito is yung mental switch. Yung mental switch. Mental switch talaga. Ayun talaga, no? Coming from yung kay Pacquiao, nakita natin yung mental switch. Kasi sabi niya, okay, talo ako sa politics. Kailangan ng pera. Mental switch, kailangan mag-boxing ulit. Totoo yan. Wala, wala mo, yun talaga yung reason niya. Hindi, sabi niya, love niya daw kasi boxing. Hindi, totoo naman eh. Kasi, mo love yun. Kasi condition pa rin siya eh. Na niya pa rin, kaya niya, ganda ng performance niya. Tapos, yung mental switch mo, coming from negative mindset of, naghahanap ka ng reason kung bakit ka natatalo to a positive one, no? Ayun yung naging mental switch mo na okay. Mental game talaga lahat. Ano talaga yan eh, may napanood ako movie is, dalawa lang yan eh. It's just, sinabi ko na yun before, is that, dalawa lang yan, is either you play not to lose, or you play to win. To dominate. Yan. You play to win. Kasi if you play to win, ano talaga eh, yung determination mo, kahit ano mangyari, wala eh, I wanna win eh. Pero if you're playing the part na I don't wanna lose. You know, you're the defensive eh. Usually, sino ba na passive yun eh. Sino ba usually nanalo? Yung experience mo sa NCAA, may experience ka dun na passive player siya eh. During that time eh. Ano siya eh. Nag-iingat. Puro defensive, takot ka magkamali. Pero, once you're in a position na I just wanna win, kahit magkamali ka, hindi, okay lang, I just get the next one, diba?
ayun lang naman yung pinaka-highlight namin for today's podcast, guys. Yung mental switch, kung bakit siya mahalaga. And then yung mentality overall. Kung Kasi doon napapasok lahat eh. true. Yung training, programs, everything. Sa mental switch talaga. Isipin mo kung ano man yung preparation mo. Pag hindi ka Baliwala lang. mag-training, ang hirap mag-training. Oo, man. Pag hindi mo gusto ganun ka. Oo. Kung wala ka talagang direction, man. Oo. Kung ginagawa mo lang siya every single day. Kaya nga, parang iba pa rin pag may direction yung training eh. Kaya kailangan mahanap mo yung direction na yun. You switch yourself up na okay, tama na yung kalokohan na ginagawa ko. Focus na ulit. mag-off. Tama na yung HOK. Tama na. Kaya tawag kami sa... Hatakin yung hatakin na nga lang para mag-podcast. Ang bigat-bigat pa ng paa. Grabe, guys. Pero okay lang yun. Okay Kasi minsan, tao lang tayo, nagkakamali din. Hindi, masarap kasi yung comfort, guys. Hindi, masarap yung masama, no? Masarap yung masama, pero wag lang susobra. Tama. Wag lang At susobra. least nag-podcast pa din tayo. Eh. Natuloy pa rin yung podcast namin. And yun, we close it out, guys. Maraming salamat. Wala kaming i-edit dito kasi we want this na natural lang na alam mo yun, we don't want na parang feeling nyo cut. Wala, hindi kami namimili ng sasabihin ko ano talaga yung napag-usapan. Yun na yun. Para lang makapag tayo, maybe in the future, diba? Gusto nyo rin kami makilala, no? At least we're not pretending to be someone. We're not pretending kung... Malay mo, na namin, guest na namin si Mikey Reyes dito. Si Mikey, shoutout nga wala kay Mikey Reyes, no? Okay yan. Malay mo, si Paring Hybe. Tawa. O, si Paring G, si Paring Cholo. Yun, mga idol namin yan, guys. Malay mo, guest na namin yun. Malay nyo, guest na namin sila, no? Pero, small podcast lang, guys. Nangangarap lang din. Saka na yung pera kasi medyo starting pa kami pagdating sa ganyan, guys. Pero, we take inspiration from our competitive side and I hope we inspire a lot more people. Yun lang, guys. Maraming salamat. Thank you, guys. Bye-bye.